Isang guro at isang ina. Siya si Teacher Bea, nagtuturo sa unang baitang ng elementarya. Siya ang aking guro nung ako ay nagsisimula pa lamang matutong magsulat ng mga letra at magbilang. Halos 3 dekada nagturo at naging bahagi ng buhay ng napakaraming profesional sa aming lugar. Marami ding napagdaanan si Teacher Bea bilang isang guro. May mga batang sinusubok ang tiyaga sa pagtuturo pero kailangang turuan ng paulit-ulit para malinang ang kanyang kakayahan sa pagsulat, pagbilang at pagbasa. Naalala ko tuloy nung kami ang kanyang estudyante. Hindi ka pwedeng lumabas kung hindi mo natapos ang kanyang pinapagawa. Gaya ng 3 plus 2 equals 5, pagbasa ng ang mga bata ay nagwawalis at pagbuo ng simpleng pangungusap. Tuwing recess namin ay pinapalabas kami upang magbanyo at bumalik din upang maglaro sa loob ng classroom o kaya ay magbasa-basa ng mga libro. Hindi niya sinasayang ang mga oras na pwede kaming matulong. Ang laro namin noon ay hindi lamang para kami ay malibang, kundi pagbibilang ng mga maliliit na cutted bamboo stick. Matyaga siyang magturo, minsay nagagalit kapag hindi nakakaintindi ang kanyang estudyante, ngunit gumagawa o mahanap ng ibang paraan para ipaintindi ang aralin sa bata. Naisasakripisyo niya din minsan ang kanyang oras na dapat ay nagmimerienda o kumakain ng tanghalian upang turuan ang mga slow learner. Masasabi kong naging isang responsableng guro at ikalawang magulang sa amin si Teacher Bea. Kung isa kang guro, napaka-challenging daw ang pagsabayin ang trabaho at pamilya. Pag-uwi niya ng bahay ay mabilis niyang tinatapos ang mga gawaing bahay gaya ng pagluluto, paglilinis at babantay ng mga anak noong maliit pa sila. Pasalamat daw siya noong medyo lumaki na ang kanyang panganay at pwede nang tumulong upang magbantay ng nakababatang kapatid. Hindi man niya maibabahagi sa klase ang tungkol sa pamilya, ay minsan mararamdaman mo ang bigat sa kanyang dibdib. Kung ating iuugnay ang kanyang buhay sa naging buhay ni Mabuti, ay hindi malayo ang pagkakatulad. Masasabing magaling na artista ang mga guro. Kahit may mabigat na pinagdadaanan ay hindi pwedeng ipakita o makaapekto sa pagtuturo. Kung pwede lang ipagpaliban muna ang sariling suliranin ay ginagawa nila sapagkat isa silang ina at guro na sandigan ng kanilang mga mag-aaral at pamilya. Isang guro at